Hello po muli mga kababayan, nagbabalik po muli ang inyong katambay, si Katambay Manong po, dito po sa Tambayang Makabayan. Bago po tayo mag-umpisa, magkomentuhan, magandang araw po muna, tanghali, hapon, gabi. Madaling araw po sa atin lahat, saan mang bansa, sulok ng mundo tayo naroon. Naway maingatan po tayo mga kababayan. Ito po, samahan niyo po ako, komentuhan na po natin. Ito pong kaganapan po sa ating politika. Una po natin komentuhan, yung COMELEC po. Ang COMELEC po naglabas na po at pinagtibay po ang desisyon na payagang makatakbo na po sa senatorial election si Pastor Quiboloy mga katambay. Alam naman po natin marami nagpipetisyon po na hindi po patakbuhin o talagang pinipigilang tumakbo ang Pastor Quiboloy sa senatorial. At komentuhan din po natin mga kababayan, ito pong mga retiradong nating mga opisyal ng militar at PNP, mga retired men in uniform, ay nagbabala po kontra sa ipinasang 2025 budget mga katambay. Komentuhan po natin. Unahin po natin itong balita na kay Pastor Quiboloy, ang COMELEC mga katambay. Pakinggan po natin. Pinagtibay ng Commission on Elections o COMELEC-ANBANC ang naunang desisyon ng COMELEC First Division na payagang makatakbo sa senatorial elections ang religious leader na si Apollo Quiboloy. Sa resolusyon na inilabas ng COMELEC kahapon, hindi kinatigan ang motion for reconsideration na may layong madisqualify si Quiboloy dahil sa kawalan ng merito. Ayon sa poll body, walang dahilan para baguhin ang nauna nilang desisyon at lahat ng mga argumento na inilatag ng petitioner ay natalakay at napagpasyahan na nila. Kasalukuyang nakakulong sa Pasig City Jail si Quiboloy dahil sa mga kasong human trafficking at sexual abuse, kaya't iginigiit ng petitioner na si Attorney Sunny Matula na wala itong kakayahang makapangampanya sa darating na halalan. Yan po ang una natin komentuhan kay Pastor Quiboloy, mga katambay. Hindi lang naman po ngayon nangyari sa ating bansa na meron pong may kaso at hinihiring pa po ang kaso niya at hindi pa po siya nahatulan at hindi pa po convicted na ang Pastor Quiboloy. Kaya po ang COMELEC po ay nagdesisyon na talagang payagan po na hindi ma-disqualified ang pagtakbo po ng Quiboloy mga katambay. Dahil po kung ito po ay titingnan po natin ang history po sa ating bansa. Napakarami na pong nangyari po, tumakbo. Di po ba? Ang una na nung nakaraan lang po, dalawang pagtakbo po yata ang ginawa ng dating senadora Leila de Lima. Kahit po siya ay nakakulong, ay tumakbo po siya. Di ba? Nagre-election po siya ng senatorial, di ba? Kaya nga lang po, hindi po pinalad, natalo, di ba? Isa po 'yon. At si dating Senador Trillanes, di po ba? Nanalo po 'yan. Kung sa pagkakatanda po na inyong lingkod, si Trillanes po ay nanalo at nakakulong. Nakakulong po siya noong mga panahon na 'yon. Ay nanalo po siya at kumampanya po siya. Siya po ay nasa kulungan, mga kababayan. At ganun din po ang Leila de Lima, mga katambay. Di po ba? At marami pa pong iba na ginawa po 'yan hanggang hindi pa po siya o sila nahatulan ng korte na wala pa silang conviction, mga katambay. Di po ba? Kaya po dito po kay Pastor Quiboloy ay talagang malaya pa po siya na po pwede po dahil mismo ang COMELEC, dahil meron po silang pinagbabasihan at may batas dahil wala pa namang conviction ng pastor, ay po pwede pa siyang tumakbo. Kaya po dito po, marami po masasaktan dito, lalo po ang kritiko. Ang kritiko po ng Pastor Quiboloy ay talaga magwawala po ito, mga kababayan. Dahil po kinatigan po ng COMELEC ang pagtakbo po ng Pastor Quiboloy, mga kababayan. Kaya marami na naman po rito iiyak. Mag-iiyakan po, mga kababayan, ang bumabatikos po sa Pastor Quiboloy dahil nga po napakarami po niyang kritiko dahil nga unang-una raw ito daw po ay rapist at napakaraming kaso na kinaharap, mga katambay. Matagal pa po yan, matagal pa po. Alam naman po natin ang kasuhan sa ating bansa
ay hindi po ito nakukuha ng isang araw lamang. Napakahabang panahon. At ang pagkakatanda rin ng inyong lingkod, ang mga kaso po ng Kibuloy ay I think natapos na po yata yan. Binuksan lang po yata muli. Binuksan po muli yung kanyang ibang kaso, mga kababayan. Kaya po, tingnan na lang po natin kung ano ang magiging desisyon po ng korte sa mga hinaharap. At isa pa, at kung sasabihin din po ng mga kritiko rin po ng Pastor Kibuloy na tumatakbo po siya at wala po siyang karapatan tumakbo, ay ito po itatama rin. Tatama po ito kay Franz Castro. Dahil si Franz Castro po, ang congressman o representative Franz Castro ng Makabayan Black, ay tumatakbo rin pong senador. At sa pagkakaalam po natin, ang Franz Castro ay meron na pong binaba po ang korte rito, ang lower court. At siya po ay convicted na. Convicted na daw po ito ng child abuse. Pero tumatakbo pong senador ngayon sa ating bansa. Samantalang ang Pastor Kibuloy ay wala pang conviction, hinihiring pa ang kanyang mga kaso, hindi mo papayagan tumakbo rin naman. Masyado nga naman magiging hindi patas ang labanan. Di po ba? Kung ang hanapan mo lang, ang reason ay may mga kaso ang Pastor Kibuloy kaya hindi po pwedeng tumakbo bilang senador. Pero meron namang isang congressman convicted na ng child abuse ay pinayagan ng COMELEC na tumakbo bilang senador. At ngayon ay nananatili pa at naglilingkod pa sa ating bayan sa institusyon ng Kamara, ay nananatili pa siya ron bilang congressman o representative sa kabila ng siya ay meron ng conviction. Di ba? Convicted na. Kaya po nakakagulat po ang ating bansa kung sasabihin ng ang ating ibang kababayan na tumutuligsa kay Pastor Kibuloy na wala siyang karapatan na kumandidato o tumakbo sa ating bansa, mapagtatawanan naman po ng mga Pilipino dahil nakikita naman po natin ngayon sa ating politika na talagang may nanunungkulan, may mga kaso at may conviction nananatili sa ating gobyerno, mga katambay. Kaya po dito po pag-uusapan po itong nilabas po ng COMELEC at talagang babatikusin po ito, mga kababayan. Babatikusin po ang COMELEC dahil po alam naman po natin marami ang detractors din po ng Kibuloy, mga kababayan. Kaya ang nakikita po natin ay tutuliksain po nila dyan. Tutuliksain po nila ang COMELEC sa ginawa po nilang pagbaba ng desisyon para payagan ng Pastor Kibuloy. Kasi dito lang po sa nakaraang araw, di po ba? Nakaraang araw lang po, nakita lang po ang isang congressman, Marcoleta, sa billboard, billboard pa lang. Nakasama po ang Pastor Kibuloy ay napakarami na po na talaga pong nag-criticize at talagang binanatan po ng binanatan ang Congressman Marcoleta dahil po sinasabi po na bakit daw po sumama ang Congressman Marcoleta sa isa pong pastor na nakakulong. Yun po ang sinasabi po ng mga detractors po ng Kibuloy at hindi raw po dapat tumakbo. At pati po ang Congressman Marcoleta ay nabatikos po dito po sa pagkakabit o pagsama sa billboard ng kanyang larawan. At meron pang isang babae yata na vlogger na nagmagaling. Ito po ay ngayon po ay nagkakaproblema po yata. At pati po kasi ang reliyon ng Iglesia ni Cristo ay idinamay po nitong vlogger na ito, mga kababayan. Kaya po dito po wala na po magiging problema ang Pastor Kibuloy. Dire-diretso na po ang kanyang pangangampanya. Kung hindi man siya makakapagkampanya, alam naman natin, marami naman pong tutulong diyan dahil meron po siyang binuo o samahan na relihiyon, yung Kingdom of Jesus Christ. Yan po ang mga kampanya, ang kakampanya sa kanya. At isa rin po yata ito sa sinusuportahan
at susuportahan ng PDP laban, mga katambay, si Pastor Kibuloy. Kaya po hindi po magiging problema po sa Pastor Kibuloy ang kanyang pangampanya kasi marami na pong nagdaan sa ating bansa. Yung sinasabi ko nga po, inuulit ko, mga nakakulong, nangampanya, nanalo pa yung iba, mga katambay. Isa na si Trillanes po dyan. At si ano po, ganun din po yata. Ganun din po yata kung hindi ako nagkakamali, si dating Senador Honasan, I think. At nagtago rin po yata si dating Senador Ping Lacson. Parang nagtago rin po yata yan. Tapos tumakbo yata, nanalo. Kung hindi po nagkakamali yung lingkod, dating Senador Honasan, meron din pong isyong ganun. Kaya hindi na po ligid po sa atin yan, mga kababayan. Ito po, isunod po natin ang mga retired men in uniform po natin sa militar at PNP, mga katambay. Nagbabala po sa ating Pangulo dahil po alam naman po natin ang ginawa po ng Kamara nung BICAM ay binawasan po nila. Una, ang pension ng men in uniform po ay binawasan po nila sa BICAM. Kung ito po ipipirmahan ng Pangulo, baka po magkaproblema ang Pangulo, mga tambay, kung pipirmahan niya at hindi niya ibibito at pag-aaralan muna ang 2025 budget po ng ating bansa. Painggan po natin ang balita. Habang sinusuri ni Pangulong Bongbong Marcos ang proposed 2025 budget, patuloy ang batikos sa panukalang ipinasa ng Kongreso. Para sa ilang mga retiradong opisyal ng militar at pulisya, hindi pinaprioridad ng spending bill ang seguridad ng bansa. Ang detalye mula kay Francis Folve sa kanyang agenda report. Halos 200 mga retiradong opisyal ng AFP, PNP, PCG, uniform personnel, UP Vanguard, civil society at ilang concerned citizens ang pumirma sa open letter para kay Pangulong Bongbong Marcos. Dismayado sila sa umano'y mga hindi katanggap-tanggap na pagbabago sa 2025 budget. Aksaya lang daw ang mga pagbabago at maisasantabi lang ang mga mas kailangan ng mga Pilipino, kabilang ang national security. Hiling nila sa Pangulo, ibalik ang budget sa Bicameral Conference Committee para sa mas komprehensibo at transparent na assessment. Isa sa pumirma sa open letter si Pablito Villegas ng UP Vanguard. Kwento niya, Marcos loyalist siya, pero hindi niya daw kayang tiisin na manahimik sa nakikitang problema sa pipirmahang budget. I think the president is being manipulated by some powers that be. I am with the president on this matter. I used to serve President Marcos Sr. and I believe this guy. I served this guy when he was governor. I think this man is a good one, but when he is being influenced, when he's manipulated because of bad politics, then baka ganyan yung resulta. Dagdag ni Villegas, dalawa ang opsyon ng Pangulo. Pwedeng total veto o line veto. Pero ang inaasahan daw nila ay ang i-total veto at ibalik ito sa mga mambabatas. Line veto will not solve it Doon pa rin yan. Hindi mo masosolve yung line veto yung political patronage. Hindi mo masosolve ng line veto yung mga iniquity, yung mga yung favoring the DPWH. Siguro to a certain extent. But this is ako di ko nga may Brad, si that former committee na appropriations na author ng syntax law, si Congressman Ungab, who now belongs to the opposition, that is the worst budget he has ever seen in the last 15 years of his presence in Congress. Sa ngayon, Yan po, mga tambay, ang pahayag po ng mga nag-retired po ng men in uniform, talagang dismayado po sila sa nangyayari po, lalo po itong ito pong darating po na budget po natin ng 2025. Talagang nagbigay na rin po sila ng halimbawa na talagang worst daw po itong nangyaring ito sa kasaysayan, mga katambay, na ating bansa. Isa sa worst po na sinasabi po ng miyembro po ng men in uniform natin. Talagang dismayado po sila sa gagawin po
dahil nakita naman po natin at talagang naisa publiko po ang ginawa po nila sa kanilang proposed budget sa ating bansa, talagang hindi po nagustuhan ito ng mga Pilipino. Siyempre po, lalo-lalo na po ang men and uniform po natin kasi naapektuhan po sila dyan. Dahil nga po yung inaasahan po nila na pension ay siyempre talagang yan po ay para sa kanila dahil sila po ay nagsilbi sa ating bayan at kasama po sa malaki pong babawasan, mga katambay. Kasama po sa nabawasan po ang men in uniform ang ito. At napakarami po na ginawa po diyan ang BICAM at talagang binanggit pa po ng mga men in uniform na talagang hindi po nila gusto. Lalo po yung ginawa po na dagdagan pa ang budget ng DPWH, mga tambay. Sa kabila na nagkakaproblema na po ang DPWH dahil mismo ang COA nitong mga nakarang araw ay pinagsasubmit po ang DPWH kung paano po nila ginastos ang mahigit 20 billion doon po noong 2023, mga katamay. Dahil po hinahanapan po sila ng mga patotoo, mga resibo at kung paano po nila talaga totoo o tama ang paggastos, mga katamay. Tapos sa kabila nun ay lumobo pa ng lumobo ang budget po ng DPWH. Dinagdagan po yata ito ng hindi bababa pa sa 200 billion, mga katambay, ibang klase. Samantalang ang mga importante nga naman, yung mga importante na kapaki-pakinabang po sa mga Pilipino ay siya po nilagay hindi nilagyan ng budget, mga katambay. Nilagay po sa unprogram, ibang klase. Katulad po ng mga pagawain po natin, mga airport, mga port, yan po, saka yun po yung ating po mga subway, hindi po halos pinondohan. Nilagay po sa unprogram, ibang klase. Yung ating metro rail, yung subway po nga natin, hindi po halos pinondohan. Yung bibili po tayo dyan at magbabayad po tayo ng mga right of ways po dyan, mga tambay, right of way. Kaya matindi po yung agriculture, CHED, Department of Transportation, yung pension ng military nga, nabawasan. Tapos yung 4-piece. Yung 4-piece po, ayan po, matagal na po yan na talagang nakakatulong po yan sa talagang mahihirap nating mga kababayan. Hindi po bababa sa 50 billion pang binawas yan. At yung PhilHealth, alam naman po natin yung PhilHealth, talagang putok na putok po yan. Siniro po nila yan, di ba? Yung DOH, kasama po sa binawasan. Lalo-lalo po ang DepEd. Malaki po ang tinapyas sa DepEd. Mga tambay, agriculture, CHED, marami pang iba. Kaya po, dito po, sa nakikita po natin, talagang ngayon lang po nagkaganyan po sa gobyerno natin na magsalita po ang men in uniform natin. At talagang iba po ito. May pagbabanta po ito. Ito po, delikado po ito. Pagka ito po tinuloy ng Pangulo na pag-ubrahin niya po lahat ng ginawa po ng mga mambabatas sa BICAM at itinuloy at hindi niya po ito ibinito yung warning. Kasi isang warning na po ito sa nakikita po natin, nagwa-warning po ang mga militar po natin, kapulisan. Lalo po yung mga retired. Alam naman po natin na napakarami na po ng ating mga men in uniform na retired. At umaasa po yan sa tulong ng gobyerno ng mga Pilipino kasi galing po sa Pilipino yan Yung mga pension po ng mga men in uniform natin galing po sa tax yan. Pero mukhang nakikitil po yata, mga kababayan. Kaya po sa nakikita po natin, isang magiging malaking problema po ito ng administrasyon po ni Pangulong Marcos na ang mga men in uniform ay hindi po nagugustuhan ang kanyang ginagawa po, lalo po sa ating kaperahan. At napakarami na pong issue po ngayon sa ating kaperahan dahil po mismo nagkakaproblema na po tayo. Marami na pong lumalabas na issue pagdating po sa pera ngayon, di ba, sa ating bansa. Katulad po nung yung PDIC, fund natin na sumusuporta po
kung sakali po na ito po ay parang security po natin ito sa ating mga pera sa kabangkuhan, sa mga bangko, binawasan po nila ito. Nakuhanan din po nila ito ng hindi bababa sa, di po ba, sa 117 billion mga katambay. At nakuhanan na rin po nila siyempre ang PhilHealth ng 60 billion. At matindi po at mismo po ang kaperahan po na nagkakaproblema na rin po tayo. Ibang klase po at napakarami pong issue na kakaharapin at kakaharapin pa ang administrasyon ni Pangulong Marcos pagdating po yata sa kaperahan ng bansa. Napakarami pong lumalabas na issue ang mga sa ating bagong Pilipinas, lalo po yung kung paano o tama ba ang paggastos at sobra-sobra ang paggastos po ng ating pamahalaan yata mga kababayan. Dahil nga po, yung sobrang paggastos ay isa rin pong tinutuliksa po yan ng mga Pilipino. Sobra-sobra pong paggastos. Di po ba? Dahil nakikita po ng mga Pilipino, ang pamahalaan natin ay talagang nakikita po yung sobra-sobrang pagpaparty. Nakita po natin yung nangyayari sa Malacanang. Sobra-sobrang expend ng pera. Pagkain pa nga lang sa SONA, di po ba? 20 million. Tapos nung nakaraan, nagpa-party na sinasabing tayo'y magtipid dahil nga maraming pinagdadaanan ng bansa. Pero sa kabila nun, mukhang hindi po nagtitipid ang palasyo at sobrang travel. Di po ba? Yan po yung naging issue rin po sa Pangulo yan. Sobra-sobrang travel, pero wala naman daw pong nahita ang ating bansa. Lugmok pa rin at wala pa rin pong masyadong pumapasok na mga investor sa ating bansa. At ang nangyari po, puro pagwawaldas daw po ang nangyayari. Kaya dito, nakikita na rin po, pati po ang ating mga men in uniform, ay nagkakaroon na po sila ng agam-agam na kaya pa kaya. At kaya pa kaya tumayo. At ang Pangulo po ba ay talagang Pangulo pa ng Pilipinas? Ito po ba ay para sa tao o para lang sa politiko, mga kababayan? Kaya yan po mga katambay, ang ating pong kinumentuhan. At yung katulad po kay Pastor Kay Buloy, ay marami pong iiyak dyan mga katambay. Marami pong mag-iiyakan dahil tuloy na po ang pagtakbo ng Pastor Kay Buloy. Hindi na po mapipigilan at talagang nagdesisyon na po ang COMELEC. Pero dyan sa nakikita ko, isasampa pa nila yan. Isasampa pa nila sa Supreme Court yan mga kababayan. Dahil hindi naman po nila titigilan ang Pastor Kay Buloy. Hindi nila titigilan na yan po talaga, marami po kasing una-una. Nakita naman po natin yung programa niya, yung SMNI po yata ang isa lang po yata ang kanyang programa na tumutuliksa sa mga kaliwang grupo, sa mga rebelde at sa mga siyempre po sa lumalaban sa ating bansa. Mga terorista, mga NPA, yung mga yan, talagang tinutuliksa po ng istasyon niya yan. Kaya unang-una pong masasaktan dyan sa desisyon po ng COMELEC ay ang mga ito. Kaya hindi po yan titigilan. Baka dalhin pa nga po sa Supreme Court yan para po pigilan ang pagtakbo ng Pastor Kay Buloy. Muli po mga katambay, maraming salamat po sa mga nakagusto po ng ating maliit na Tambayang Makabayan sa YouTube at TikTok. At ganoon din po sa mga nagla-like, share, comment, and subscribe. Maraming salamat po mga kababayan. At sa muli, Happy New Year po mga kababayan. Happy New Year pong muli. Sa muli po, ingatan nawa po mga katambay. Happy New Year. Paalam. Bye-bye.